Karon Misamis Occidental, let's welcome back ang pinangga nato diri sa Plaridel. Ko kay mo gibisitaan ta si Secretary Chairman sa Mindanao Development Authority, Manny Peño na to bakbakan. Salamat di kayo, Secretary. Sayang lang kay wala pipit. Sus. Kabalo mo kung sa kasuod silang pipit, di ba? Although, nakapamangyapon may, napaman si Boy, naman si... So, last week, gitawagan ako si Secretary, nagpahibaw ko niya nga na dakong development for Plaridel. And in less than 1 week, naana dahil siya sa Plaridel, ana tata pinangga. No? So, Secretary, ako lang po ipangilambok. You were here 6 years ago, tuyok sa Plaridel, di ba makaingon kag dako na dahil kausaban ang Plaridel. Na may hospital, nanindot na among pantalan, and then karon pod na ang Peter Paul Philippines or ang Consolidated Coconut Corporation. So, again, thank you at ang mga barangay officials, municipal officials, salamat sa pag-ani. Ang atong mga bisita, paro, diri ang tagalingko diri, ang dole, ang atong PCA, nabay, taga PCA diri, nangabot. Itong Vice Mayor, Mayor, oy, nara di atong taga PCA, ribusun mo diri. Ang atong media practitioners, kung kahinom doon si Boy, doon sa to, nag-boxing ko doon, ganda ko doon kag mga boxer diri. So, and then, of course, ang Peter Paul, hulog ng langit sa atin. Ako, nangayo kong tabang. Nangayo kong tabang ni Secretary na please, tabangin mi sa supply, kay kung mudako ang supply, mudaghan pong empleyado ilang hayron. So, proportional na siya, mo na nasa diri karon, makisabot sa atong Peter Paul, and again, si Secretary, si Peter Paul, o tanang katawan, hulog mo ng langit diri sa Misamis Occidental. Daghang salamat! Daghang salamat, mayong hapon natin tanan. Next. Dahil salamat, Congressman Sir. Karon, siguro time gyud nga para masabtan og maayo ni Secretary ang tumong ngano na ang Consolidated Coconut Corporation under sa Peter Paul Philippines Corporation. Atong tawagon ang atong head sa operations sa CCC, si Sir King Panganiban. Sir. Magtagalog na lang si Sir King ha, pero pag naintindihan, pag niyang Bisaya, panalag sa isa, 2 ka semana, kasabot na siya. Of course, sa ating butihing panauhin si Secretary Piñol, kay Congressman, kay Mayor, sa lahat ng membro ng sanggunian at government officials na nandito ngayon, including barangay officials. So, the honor, on behalf of the honor and directors of Peter Paul and the Consolidated Coconut Corporations, we would like to extend ang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga taga Plaridel sa maalab na pagtanggap ninyo dito sa aming plantang itatayo. But rest assured na we'll be in partnership for long, not short-lived ang Peter Paul. So initially, the plant we are constructing will consume more or less 250 tons a day. So meaning we'll be needing more or less 800 people. So 8-10 months from now, hopefully we will realize that objective, and so the figure in terms of number of coconuts deliveries and the number of people. So after that, the owners are planning big for Plaridel plant. So maybe another line is in the opening, and most probably to double the capacity. So we'll be needing 500 tons. And in terms of number of personnel,
another 800 or more or less to 2,000. So that's the plan. And they're talking of third and fourth line, but let's just assume the two lines. Anyway, that's big na. 500 tons a day. So we'll see. Well, since Secretary Piñol is here, so the sources of nuts, that's the key of the operation. So we'd like to see first the potential of supply coming from other areas other than neighboring towns and provinces of Misamis Occidental. But I think those are, for the time being, the figures that I could share with everybody and with the Honorable Secretary at the moment. So, tulungan niyo po yung Peter Paul, yung Consolidated Coconut Corporation para magtagumpay kami dito sa inyong bayan. Once again, salamat po sa inyong lahat. Marami pong salamat, Sir King, at time na at least sa binisya pa mahalubulyo na nato atong pinalanggang sekretary sa Mindanao Development Authority. Hibalo mo sa gaingon na nato kung development pag-istoryahan, usa ni siya sa pinaka kusgan sa pagduso sa mga inisyatibo para ma-develop ang Mindanao. Kanhi kasi siya governor sa usa sa pinakadakong probinsya sa Mindanao, North Cotabato. This time, please give a hand to our beloved Chair of the Mindanao Development Authority, the Honorable Manny Piñol. May nga po sa tanan, sa atong halangdon nga congressman, dugay na akong amigo, Nonoy, Congressman Nonoy, o ang iyang igsuon nga suod na ko si Boy, o si Pipit, mutay akong partner sa manok nga pansabong. Sige ba ako balik-balik itong una dire? Wala ko sa politika. Balik-balik ko dire. Nagpa-boxing mi dire. Nagpa-boxing mi dire. Pero ang pinakalingawad do tong unano nga nagboxing. Kay mo dito nangatawa mga tao. I'm happy to be back. But I would like to first acknowledge our provincial director for DOLE, Department of Labor and Employment. Parang nilakaw na, no? Nito pala. Si Leonardo Rodrigo, no? O ang atong bisita, ang atong taga-PCA, sinong provincial officer? Wala. Okay, sige. Anyway, I'm happy that you're here. At syempre yung ating mga bisita from Quezon, si King Panganiban, at yung grupo ng Peter Paul Philippines Consolidated Coconut Corporation. Yung problema ni King kanina, na hindi pa siya marunong magbisaya, madali yung solusyon doon. Dapat may tagabulong sa'yo sa umaga sa tainga mo. Parang mayna. Yung mayna, natuturo ang magsalita yon kapag binubulungan sa madaling araw. Okay? So kumuha ka ng tagabulong na Bisaya, na taga-Plaridel, na bubulong-bulong sa tainga mo sa madaling araw para madali ka matutong magbisaya. My dear friends, I'm happy to be back again. No? And sama sa gisulti ni Kong Nonoy kanina, pag tawag niya sa ako, actually na-text siya. Siya, second I call, ako na nawag sa iya. And that was, I think, Thursday or Wednesday. So, git-check na akong schedule na ako. Kung pwede ko, anak ko sa Monday. No? Anak ko sa Monday. So, I'm here, along with the staff of Minda. No? This is going to be a very busy week for me because today, I will be here. Tomorrow, I have to be back in Kidapawan. On Thursday, nanapo sa kagrupo ka investor from CP Food Philippines.
nga mag-set up og usa ka dako nga piggery sa South Cotabato. And then starting Sunday, I will go on a long journey that will take me from Kidapawan to Olutanga Olutanga Island in Zamboanga, Sibugay, to Zamboanga City, take the Coast Guard vessel on March 9 to travel to Mapun Island and Turtle Islands near the boundary of the Philippines and Sabah. Those are the farthest islands. Because I'm going back to those places. I was in Taganak last year. And doon sa Taganak, ang mga tao dito, ang kwarta ginagamit nila, Malaysian ringgit. Okay? Ang ilang signal sa cellphone, Malaysian Telecom. Musaka sa bukid para makakuha og signal. So dihang niadto ko dito, gingnan ako mga tao, balik ko. Kaya dadaan ta mo og satellite signal dire para nga makatawag na mo using Philippine phones. Okay? So we're going back there on March 9 up to 12 para i-set up na sa DICT ang satellite communications which will connect those remote islands of the country to the mainstream of Philippine society and make them feel that they are Filipinos once again. No. So this has been my working style actually. I'm proud to tell you that as Secretary of Agriculture, I have gone to as far as Itbayat in Batanes, to Taganak, Tawi-Tawi. I've been to Benham Rice. All along, I thought that Benham Rice has a landmass. Wala man dahi yuta. Sa halos dagat, ang pinakamabaw nga portion sa Benham Rice is 50 meters. But it's a wide shelf, no? Nga gina-claim sa Pilipinas. Nga ato na karon, gi-award sa ato sa UN. Pero wala dahi yuta. So, ang ako magong philosophy sa panggobyerno, kinahanglan ng atong mga programa nakabase sa bulo, tingog, hilat, og singgit sa katawhan sa kabaranggayan. The reason why we have been suffering from problems of insurgency and poverty in the countryside is because most of our programs and plans actually are crafted and drafted in the air-conditioned offices of our top officials. People who do not look out their window to see the reality. And this has been one of the reasons why I have advocated that in our governance today, we should move out of our offices. We should walk an extra kilometer, and we should see to it that we'll be able to tap the shoulders of Filipinos who have been neglected by government for so long. I'll tell you a story. When I was governor of North Cotabato, kini ang turning point sa akong panglantaw sa governance actually. Atong gobernador ko sa Cotabato pa, magdadala ko tent, no? Matutulog ko sa barangay. Weekends, pag Friday, itong mga kadaan kong staff ito, dati kong staff, governor pa ako, staff ko na yan, no? Si Joey, magbitbit ko og tent, dito ko matulog sa barangay. Makikinom kog tanduay, syoktong, tuba, palainom ako itong una. No. Istorya lang sa mga tao. Istorya lang. Ko kabildo. Pagkabuntag, tuyok-tuyok ko, one time, niadto ko sa barangay, mahungkog ang tawag sa mga barangay. Pagkahuman sa pagkamatanak sa buntag, nisaka ko sa bungtod-bungtod, nag-short pants ako. Na ako'y nagyan ditong usa ka mag-uuma. Wa magani kailas ako, kaya naka-short pants ako ka jacket. Nagaguna, natanom og mais. Ingon ako sa iya, nganong guna may gamit nimo magtanom og mais? Siya, sir, wala man ko'y kuan, Ilonggo man, wala man ko karbaw, wala ko arado. Pero ko manok pansabong na ka, buang. Pilipino, wala na gani pa rito, bugas na gapon manok pang mga pansabong. No? Pero naasay duha ka kanding ko, unsa may imong hayop? Siya, sir, na, may ara ako duha ka kanding. Okay, amo na. Ako lang ng duha ka kanding mo, ako na. Iuli na ako na, ihawon ako na. Kambiyan ako kabaw. Siya, tinunto ng imo. Wala naman siya kaila. Si gobernador ako, ay, gobernador, ikaw gali. No. Ikuha na akong kanding niya. After 1 week, gipahatdan ako sa dump truck, o sa kakabaw, yugo, kumpleto, binhe, abono, daro. No? Ang pangalan sa tao, si Arnaldo Berber. Nakalimtan ako siya after sending him those assistants. Nakalimtan ako siya.
After about 2 years, nibalik ko itong barangay. Layo pa ko, doon ay naka-spotting. Ang sinina niya ito pagkita may, gisi-gisi nga short pants. No? Gisi nga, yun. Farmer gisi nga sinina, gisi nga short pants. Pagbalik na ko, 2 years later, noy, naay gadagan, dayo pagadagan, kaingana sa ako. Gobernador, gahila. Maayo na, nakapolo na. Oh, masa man? Sir, ako to si Arnaldo Berber, ako to hatagan mo sang Carbaw, kag kang Arado, kag Binhi. Sir, salamat gid, napa-eskwela ko ng mga bata ko. Nakabakal ko lote diri sa barangay, nakapatindog ko gamay nga payag. Salamat gid sa Carbaw kag Arado. You know, I was not able to help myself, but I tears fell from I shed tears. Nakahila ko gamay. Nga naman, dito na ko na-realize nga sa kadaghan day sa mga opisyal sa gobyerno nga wala nakasuroy sa bukid. Doon na paday daghang mga Pilipino nga nagpaabot kakanusa sa tatandugon sa gobyerno aron mabago ang ilang kinabuhi. Kato simple lang, kabaw lang, daro lang, binhi lang, nabago ang kinabuhi sa usa ka tawo. And that incident actually made me decide that if and when I am in government, I will not stop walking. I will not stop moving around. I will not stop reaching out to people because there are stories unheard. Daghan pang istoryas kinabuhi sa mga Pilipino ang wa madunggi sa atong gobyerno. Kinahanglan kumplituhon nato. Kung ang atong tumong maghimo og tininuod nga plano sa pag-asenso sa atong nasod, kinahanglan ang tanang hilak, singgit ug mulo sa katawan atong i-apil niya ng panuha. Kay kung dili nato madunggan ang ilang hilak o mga mulo, dili kumpleto ang plano sa national development. And this is the reason why I'm happy that today, niyanay ko, pagkadungog na ako nga na grupo nga mag-invest sa Misamis Occidental, niyanay ko. And today I'm doubly happy because now I learned that it is an all Filipino company, 100% Filipino company. Mo man akong inasulti sa ila, kanang inyong trabaho karon, sige mo pangumbinsi og mga foreigner nga mag-invest ni baguhon nato ang atong batakang balaod. Kung okay man na siguro pero matay murag hilasan man kuha na yung ideya nga kinahanglan pambaguhon namo ang among batakang balaod para mag-invest mo. Testingin daw ato ka Amerikano eh. Ingna mga Amerikano, baguhan ang inyong constitution day ka mag-invest ko. Masag sagpaon pa ka sa Amerikano siguro. Buang mga-animala ka. Di ba? It's demeaning. It's an insult to my being a Filipino. Why should you come in and demand that I amend my constitution just so you would invest? That's why I'm pushing for local investments, local investors, supporting our local producers. Ang problema nato karon, and this is something that I have been very, very vocal about. Vocal jud kainin. Kamong mga mag-uuma, adto mong land bank, makautang ko ba 100,000? Pudpud ang sinilas niyo, may makautang mo. Pangitaan pa mo og collateral. Pero tuwa, panahon ni atong panahon ng nakalipas ng mga presidente, usa ka kumpanya nga Koreano, Hanjin Shipbuilding, nakautang og 4.2 billion sa land bank. Napurdoy, gibiyaan ang utang. Unya ang Pilipinong pobre mo utang 50 mil, di ka ni utang yawa. Muna akong ginadeklamo no nga, simple man lang untan ni atong paggobyerno. Nganong dili nato alsahon ng mga pobres ka barangayan. Tabangan nato, hatagan nato access to credit. So that these people will be able to create jobs among themselves. Kanang ingon nila nga foreign investors, dito naman na mag-invest sa Laguna. Gihagit lagi na ako sila ko, tinuod ng foreign investors, mga sa Mindanao. Sige daw, ingnan ang inyong mga foreign investors, adto tag Sulu, adto tag Lanao del Sur, tanawon ng yawag pag-invest pa ng mga buang anak. Basig ilang ulo, biton pa uli sa kwan. So, my dear friends, the secret to our recovery right now, Congressman, and you should present this in the halls of Congress. The secret to our recovery right now in the midst of COVID-19 pandemic is local enterprise. Let's empower our people. Let's give them access to credit. Let's support them. Sama sa giingon kanina sa atong amigo, ang dating kapitan sa barko, taga Davao.
Pwede siya mag-expand nung sa iyang layer. Walay piso. Walay piso. Broiler, walay piso. Karong panahon na, magka-shortage sa pagkaon. So why doesn't government, I have suggested this, nganong dili mag-import ng itlog ang gobyerno? Hatching eggs. Bring it to the Philippines, i-hatch, ipanghatag sa mga farm. Sige, paggalamog manok. So that dili tayo magka-shortage sa pagkaon. Give our people access to credit. So that sila mismo maunay magsugod og gagmay negosyo. Dito kanina nihapit mo ko kay Governor Philip Tan, no. Ipakitaan ko lang mga produkto, mga bagoong napay mais dito nga ginaling nga himuong kape. Ingko mao man ni problema sa ato. Daghang tag sampol. Hantod sampol ra pud ta. No? Orderan kag duha ka tonelada, maingo wala man may ingana kadako sir oy. No. Sao man natin pag-income kung duha ka botelya tong duha ka karton tong produksyon? Maghimo tag kape nga mais, duha ra po ka karton. Maghimo tag sardinas, isa ra po ka karton. Sao na ta pagbaligya? And why is this? Because until today, my dear friends, nakalimtan sa gobyerno nga alsahon na maguma gikan sa papel nga tiglukit rag kupras ngadto sa papel nga tig-process ang produkto. This is the failure of government actually. And this is why naiuban ka ingon, Secretary, murag critical lagi ka. No. I'm just telling the truth. I'm just saying the truth. Because I believe that somebody in government should be able to see things the way I see them. And should be able to act on this. Di man ko believe na ingon lang, sugo sa taas, ingon ni mo, anong tanang sugo rin, tama. No? Magsulti po ko sa tama. So today, I would like to welcome Peter Paul. No? Unsay impact ng ining ilang project. I-istorya na ako si King. How much will you, unsay volume sa lubi nga inyong kinahanglan kada adlaw? 250,000 pieces. Okay? Pieces per day. Ibig sabihin, 25 tons a day. At 250 tons a day. Sorry 75 bago sa arithmetic, so una good. 250 tons a day. Okay? Kung i-compute ni mo na, yearly, i-compute naman ni Nonoy kanina, ang kinahanglan nato to satisfy your requirement is about 55,000 hectares all over Mindanao. All over Mindanao. For 1 year. For 1 year to supply that. Okay? Ang kagwapo ni ini mga kaigsuunan, and this was what I was concerned about, pilay presyo. Dali raman magtukod mo patuloy diha, nya mamalit mo lubi 5 ra pod. Pagutana sila. Pilay inyong presyo. As of the moment, magkano King gusto ko marinig sa buying nila sa Quezon, usa ka buok nga lubi, ang estimate is 1 kilo 11 pesos and 30 centavos to 11 pesos and 50 centavos. It's a very good price. Yes, because ang usa ka kilo nga kupras, upat man nakalubi. Tama? Of course, yan maingana man ang kwan, yan man ang general di ba? Yan man ang general computation. Rule of thumb ang tawag, no? Upat ka lubi, usa ka kilong kupras. Pilay presyo sa kuprason? Ha? 38. Karon na nag 38. Tung niagi tuig. Grabe reklamo nyo. Say 15, wag ka nakaabot 15. Ha? Niabot ka ni Kutso. Karon 38. Okay. Karon mag 11.50 sila. Pila na? 46 pesos bali ang isa ka kilo. Bali equivalent sa inyo 46. Unya dili na magbulad, dili na maglukit, kaya ang inyong i-deliver sa ilang tibuok nga bagol nga lubi. Okay? So wala na mo'y bulad-bulad, wala na aflatoxin. Di na mo magsunog-sunog atong abo. Okay? So kana ang unang ipangutanan nako, pili presyo. Because ganahan ng farmer kung gwapo ang presyo. Kay kung dili maayong presyo, maski kinsa nga farmer, mubiya na.
mo na'y mahitabo sa atong humayan kung dili ariglohon ng rice tarification law nga maigiawayan namo. Sayop. Sayop. Dugay na ako nagsulti nga sayop na eh. No. Ang ingon ako sa rice tarification, and I'm very vocal about this, mag-import ta o bugas, igo report sa atong kakulangon. Dili ng bahaon na itong merkado, kay manluod ang farmer, pag-abot sa panahon ng manluod ang farmer, di na mo ito humay, unya, tamnan og laing produkto, pag-abot sa panahon nga dili naka-export si Vietnam o si Thailand, asa man tamo palit og bugas. Okay? So, ang ginaisulti na ako ano kay Nonoy mo ni, dili good wise nga magdepende ta sa importation. We should produce our own food at all cost. Rice, for example, believe me, ang volume sa bugas nga gina-export sa Vietnam o Thailand karon dili na mag-increase, mauna na. Kay wa pa ko'y nakita nga yuta nga usa ka hektarya niburot na himong 2 hektaryas after 5 years. Wa pa ko'y nakitang yuta. Delikado kapag nasa kilid ka suba, mabuhinan pa mong yuta. Mabanlas pa na. Pero wa pa ko'y nakitang 1 hectare nga nag-expand. What am I driving at? Ang area sa Vietnam o Thailand will still be the same area 10, 20 years from now. Forever. But their population will grow. The moment their population will grow, dili na maka-export si Vietnam o si Thailand of the same volume of rice that they're exporting right now because they have to feed their own people. Niya kung maabot ang panahon na nga wala sila export nga bugas sa ato, ang atong mga humayan nahimo ng subdivision, nahimo ng sagingan, asa man ta mo palit o bugas. Mao na ang akong gina-advocate noy nga dili masabtan sa uban. Nganong gahig ulo ni si Piñol, puro local production. Because doon na pa ibang factors aside from that factor, climate change. Ug maigo in town si Bako, maigo tag El Niño pod. Unya mo sabay ang Vietnam, masabay ang Thailand, masabay ang India, maigo pog El Niño. Asa man ta mo kag bugas? Masig naa pa kay kwarta asa ka palit og bugas. Halimbawa, nag-away ang Amerika ug ang China sa West Philippine Sea. Di kaaging mga barko ginakargahan og imported nga pagkaon. Asa man ta mo kag pagkaon? That's why today I am not only here to welcome Peter Paul Philippines, but also to ask the local officials. Noy, sugdan nato. Local initiative. Let's produce our own food. This should be the campaign of Mindanao. Wa tay bagyo diri. Nganong ni balhin ni sila diri, nganong na didayo na sila diri. Tungod kay mahuddan sila og lubi sa Bicol ug Sorsogon. Kada igo sa bagyo mga hulog mang niyo lubi. Di bito tinom na. Totoo hindi. Oh. Kada maigo sila bagyo, mga taktak ng lubi nila. Ang diri sa ato, mga taktak ng lubi kay way musaka kay perting baratuha. Oh. Tama ba? Oh. Karon na mo giganahan kay 38 na. Tung niaging tuig perting pangasaba. No. So, today I would like to ask our local officials, kitang mga katawan, kamong mga ordinary tao, pag himo mo garden, di ko kasabotin nga atong kalaki nga, kamatis, dito pagin paliton sa palengke. Ultimo, manok, di kagalang manok. At ito pagin sa palengke, palitong kal. Tama diri. At nung unang panahon, bata pa ko, gusto ni mong itlog, kanaog lang sila ng balay. Kanay pukuran dito, pagkuot mo itlog. Karon sa barangay, ang makuot na lang sa asawa, itlog na sa bana. Nawa, pati itlog, paliton sa palengke, pati kamatis, pati talong. So, ay no. Barang na nakakutog itlog, Reda. Mayora. Permanente kuot. So, and I address this to the mayor. Nindot kayo. Kay Nonoy, tinanoy ba? Imo ni Noy? Ni mga talong da? See? Oh. Very good. Very good. Dili man lisod.
Wa matay bagyo diri. Naaba na tay bagyo pero katagsar pud mo agi pod. Ha? Ang atong yuta tabunok. Kompleto ta sa ulan. Nganong di ta katanom og kamatis, og talong, di ta kagalam og manok. Di ta kagalam og kanding sa likod sa balay. This is the program that we should encourage in Mindanao. Let us make Mindanao self-sufficient. Karon sa mga grupo diri nga dunay inyong mga project, halimbawa namo may dagat, no? Okay. Unsa inyong produkto dis dagat? Tambang gyapon. Oh. Ha? Kinason. See? Pero wala mo sardines factory. Na, okay. Kana ang ato dapat tutukan. Because pag abot sa karong adlaw, gi-lift ng fishing ban, di ba? Karong adlaw, March 1. Karong adlaw, pwede namang isda. Baratong tamban. Di ba? Baratong tamban. Why don't we encourage the women to organize themselves? Nana? Oh, kung organize na mo, napakoy ko ano? Wala matagi, no? Katong kwan? Dryer o katong kwan? Ha? Okay, ingon nani. Nami programa karon gahatag mig equipment sa mga nagahimo og sardinas. Okay? Dryer, katong steam dryer nga maski gabi makabulad mo nga limpyo. Kay kanang inyong bulad-bulad sa kilid sa kalsada na imuagi din ang manik igog sikma atong isda diha. Oh. Mura na bulad na pakapinkog mo. So, naay tagabutuhan naghimo nagdesign og dryer nga ang nagapamala sa isda steam. Steam, naay boiler. Ang boiler ang iyang gatong biomass. Unya, apil sa iyang gihimo nga dryer katong retort machine. Ang inyo ginagamit karon sa paghimo sardinas katong kwan, di ba? Pressure cooker. Di na. Kani retort machine. Usa ka butang nimo 500 ka botelya. Okay? Tagaan ta mo. Oh. Tagaan ta mo. Oh, kuwang sa humok. Pero sa retort machine, actually naka-identified may napulo nato nga identify, no. Sige, ipakilistan yung yung women's group. Oh. Battle sardines yan. Pero ang inyong battle sardines dapat quality pod. Ayaw pod nang ingon ni congressman nga matunok pang tilaok niya sa inyong sardinas kay hilaw ang pagkaluto. Kulang. Unya dapat ang pati packaging gwapo. Okay? So, sige. Mora na akong mahatag kay dili man isama ang among ahensya. Dili man isama sa DA, nga tong sa DA pa ko makahatag ko dagkong mga project. Actually, ang among dala karon mga ideya, coordination, ug ang may tabang sama na ini. So, I am committing one setup, usa ka boiler, usa ka steam dryer, ug usa ka retort machine, no? In 2 hours, you could steam mga 500 bottles. So maka-volume na mo. Okay? So, usbo na ako, nalipay ko dako nga nakabalik ko sa Plaridel. I'm happy to be back and to be reacquainted with old friends. It's a pity that one of my dear friends is no longer around to receive me. But just the same, I would like to dedicate what I'm doing right now for Plaridel to the memory of my departed friend. Okay. So, I'm committing that. And sa Peter Paul Philippines, ang among himuon, kay dili nyo kaya masuplayan ng ilang lubi dere. Hindi nyo kaya. At that volume, hindi nyo kaya. Ubanan ako ni sila dito sa Bangsamoro area, kay pertindaghanang lubi dito. Nga barato po ang palit, gidaw-daw po sila dito po. So, i-link up nato sila, and then pati Sambuanga, i-link up nato, so that here,
in the processing facility, we will be able to provide jobs for the local people. How many people are you intending to employ? Full operation? Oh, see? 2,000 ka trabahante kinahanglan nila. Can you imagine 2,000 families receiving a regular income? Okay? So ingan nakadako ang impact ni ining pagsulod sa Peter Paul Philippines diri sa inyo sa Plaridel. And of course ang income pa sa coconut farmers, di ba? Income sa coconut farmers. O kanang tanan paningkamot sa inyong congressman, no? Congressman Nonoy T. So ang akong kuan diha nga pasalamat kay Congressman Nonoy T for initiating this. And let's work together. Let's make the investors happy also by providing them with the raw materials that they need. Unya kamo mga trabahante, ayaw mong strike ha. Pastilan yawa anong di man na kinahanglan nga na may arbitration permiyang dole, no. Kung naami diskontento sa inyong employer, istoryahan. Kay mo na makapurdoy sa mga investors actually. Pero lang kung tinuod nga oppressive ang ilang policies, there's a time that we will all, pati kami sa Mindanao, we will help you. Pero kung maayo man lang, gagmay problema, arigdo na to. Para nga sustain nato ang inyong progress diri sa Plaridel. So, moro na akong mensahe, Mr. Congressman, my commitment to Peter Paul Philippines,